Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, I'm so excited to announce na magkakaroon tayo ng tutorial series kung saan pag-aaralan natin yung fundamentals of Python coding and programming. Ngayon guys, I'm assuming na kaya kayo nandito sa video na to is gusto nyo mag-aral or newbie or starter or kung meron mang prior knowledge sa Python programming is konti pa lang, okay? So dahil ina-assume ko na ganun, sisimulan natin from the very beginning. Okay, without further ado, let's begin. Ang unang tanong na dapat natin itanong is, ano ba ang Python? Python is a programming language. Aware tayo dyan. Ano ba yung programming language naman ngayon? Yung programming language, guys, yun yung mga code na ginagamit natin para makagawa tayo ng maraming mga bagay. Specifically, saan natin ginagamit ang Python? Ginagamit natin ang Python programming language sa paggawa ng mga website, yung mga backend nila, sa mga software application, system automation, yan, system scripting, data analysis, and also ginagamit din siya dun sa pinaka-hot topic ngayon, guys, yung AI, yung artificial intelligence. And this is the very reason, guys, kung bakit napakagandang pag-aralan ni Python. Ginagamit siya sa integration ng AI, sa development ng AI. So, alam naman natin na sobrang hot ng AI ngayon. So, pag may alam ka sa Python, malaki na agad yung advantage mo. Okay? Next question natin, kung mag-aaral ako ng Python, ano ba yung mga kailangan ko? Ba, as a newbie, nagsisimula pa lang, what are the things that I need? Ano yung mga requirements? So, mga kailangan natin, guys, is tatlo lang. Okay? Tatlo lang. Sa ngayon, tatlo lang. Number one, syempre, kailangan natin ng device. Okay? Kailangan natin ng medium na gagamitin natin sa pag-aaral. Pwedeng laptop or desktop. Paano kung wala akong laptop or desktop? Pwede guys ang smartphone. Okay? Walang problema. Kung smartphone lang yung gamit mo, pwede. Yun yung unang requirement natin. Kailangan natin ng laptop or ng device or smartphone. Okay? Second requirement natin, guys, is kailangan natin ng compiler. Okay? Ano naman yung compiler? Yung compiler, guys, sabihin natin software or sa mga phone, yun ay application. Kailangan natin ng application kung saan doon natin iti-type and pwede nating i-run or paganahin, paandarin natin yung code doon. So, basically, doon tayo magpa-practice sa application na yon. So, sa mga smartphone user, meron kayong madadownload na mga Python compiler. Okay? Available yan sa mga App Store, Play Store. Mag-search lang kayo and then marami nang magiging result yon. So, kayo nang bahalang mamili. Ayoko mag-recommend. Sa mga desktop and laptop user naman, kung magsa-set up tayo ng Python compiler from scratch, medyo technical siya, matatagalan tayo at baka hindi pa natin maintindihan dahil nagsisimula pa nga lang tayo sa programming. Okay? So, ang gagawin natin is gagamitin natin yung mga existing compiler ngayon online. So, open nyo lang yung mga browser ninyo and then search nyo yung Python online compiler kung ano yung mga result doon. Mamili na kayo kung anong gusto ninyong gamitin, di ba? At least go na tayo, push na agad, ready na agad tayo, hindi na tayo magsiset up pa. And that's our second requirement. Ngayon na alam na natin na yung first requirement natin is device, second is compiler, ano yung third requirement sinasabi ko? Ang third requirement natin, guys, is presence of mind. Okay, bakit kailangan ng presence of mind? Mag-aaral tayo ng coding, okay? And dahil coding to, kailangan natin ng attention to detail. Tandaan niyo guys, sa coding, isang syntax lang or sabihin natin, isang character lang magkamali, magkaka-error ka na. So, kailangan mo ng presence of mind dito, okay? So, ngayon guys, na alam na natin yung tatlong kailangan natin. Device, compiler, at saka presence of mind. Sisimulan na natin. As a beginner, paano ko papakilala sa inyo yung Python, okay? Paano ko papakita, paano mag-code, paano umaandar. So, meron tayong tinatawag na Hello World program. So, yung Hello World program, isa sa mga popular na ginagamit pang-introduce sa mga starter, sa mga newbie. One of the reason kung bakit sobrang popular na Hello World program sa mga starter, simpleng program to kung saan pwede nating makita paano mag-code, paano siya nire-run, at paano siya nag-execute ng isang task. Okay? So, without further ado, para makita na natin agad, open na natin yung mga compiler natin. So, as you can see ngayon guys, meron ako dito, ang tawag dito ay Visual Studio Code or VS Code. Isa tong code editor. Tatlo kasi yan. Meron tayong code editor, yung pinaka-lightweight. Meron naman tayong compiler. Yun yung ginagamit natin para ma-run natin yung ating mga code or ma-compile. And meron naman tayong IDE. Yung IDE naman guys, kapag kasabihin natin, sobrang galing mo na talaga sa programming, gusto mo na ginagawa ka ng software, so kailangan mo nang gumamit ng IDE. Parang ganito rin siya guys, pero doon, kompleto na yon. Doon ka na mag-install ng mga packages, libraries. So, pag-expert ka na, alam mo na to. Pero ngayon guys, gamit muna tayo ng mga compiler. So, in this case, ang gamit ko is itong VS Code Editor. So, although code editor to guys, nilagyan ko to ng compiler. So, ngayon, tama na yung kwento. Eto na, simulan na natin mag-code. So, una, gusto ko muna ipakita sa inyo, yung may nakikita kayong test.py. Yan ay pangalan lang ng file ko.
ko. Syempre, para makapag-type ako ng code, meron niyang file. Minsan, pwedeng meron kayo niyan sa compiler ninyo o minsan naman pwedeng wala. Okay? Pagka sinave niyo, saka pa lang kayo create ng file. So, wag niyo muna pansinin yung test.py. Dito tayo mag-focus sa text box. Itong text box na to guys, dito tayo magta-type ng mga code natin na iraran natin. Okay? So, ngayon, kung mapapansin niyo doon sa text box natin, meron siyang sequence. Ayan, may mga numbers siya sa gilid. Kasi yung Python code or yung programming language guys, nagra-run yan sequential. Okay? Kumbaga, unang magra-run yung number 1, pababa ng pababa, spaghetti pababa. Okay? So, ngayon, punta na tayo doon sa ating unang-unang program na gagawin para maintindihan natin paano ba tong Python programming na to. So, meron tayong tinatawag na Hello World, yung sabi ko kanina. Ngayon, yung Hello World, ganito siya kinocode. Gusto ko tandaan ninyo yung itatype ko dito na line of code, kumbaga syntax. Kasi ito yung ginagamit natin para utusan yung program natin na mag-display or mag-output or i-display mo sa screen to. Bigyan natin siya ng data, tapos i-display niya sa screen natin yung binigay natin na data. So, simpleng command lang yung ginagawa niya. Ang tawag doon, display method. Okay? Kung saan nagdi-display yung program mo ng mga data. Yun na nga yung ginagawa ng Hello World. Ganito guys. So, tatype ko yung code. Print. Ayan. Tapos maglalagay ka ng parenthesis. Yan. Yung code na yan guys, ito yung ginagamit natin para makapag-display tayo ng data. In this case, ang i-display natin, yung Hello World. Yan. Papadisplay natin sa kanya. Ngayon, paano yan gagana? Click mo lang yung play button sa compiler mo or may kita ka dyan na play button or run. Click mo yung run. Tapos ayan, may lalabas na terminal. Lalabas ngayon yung output ng program mo kung ano yung ginawa niya. Ayan, nakita ninyo, din-display niya yung salitang Hello World. O bakit Hello World lang? Hindi kasama yung print. Yung print kasi guys, yan yung mismong code natin. Yung Hello World, yan yung gusto nating ipa-display sa. Kumbaga, print or display mo yung Hello World. Okay? Guys, alam ko yung struggle na nag-aaral sa YouTube eh. It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mo subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya so hindi ka nag-backward, forward, post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado kang magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. Ngayon, pwede namang numbers. Tanggalin natin yung Hello World. Lagay natin 10. Print mo nga yung 10. So, pag niran natin yan, boom. Kita ninyo, pinrint niya yung 10. So, yun ang ginagawa ng simpleng Hello World program. At least dito guys, nakita natin na kapag nag-code tayo, pwede nating lagyan ng data and then pwede nating i-run. Okay? Pwede nating utusan. Kumbaga, sige, display mo nga. Ganoon. Ngayon na alam na natin yung display method guys, gusto ko malaman ninyo na hindi lang naman text. Diba? Itong Hello World, text to. Hindi lang naman text yung data na pwede nating ilagay sa ating program. In fact, kung maglalagay ako dito ng number, para sa inyo, 1 plus 1, pag niran ko yan, ang makukuha nating output is 2. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, then please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Anyway, let's go back to the video. Plus 1, pag niran ko yan, ang makukuha nating output is 2. Diba? Nagkaroon siya ng operations. Ibig sabihin, hindi lang pala text yung pwede. Meron ding numbers. So, ang tawag sa mga data na to guys, ito yung tinatawag natin na data types. Okay? Data types ang tawag dyan.